Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang kapatid, habang lumalapit tayo sa Diyos, dala-dala natin ang ating mga dasal at kahilingan, dala rin natin ang ating pag-ibig at pagmamahal sa ating pamilya. Pinagdarasal din natin sila. Pero para basbasan ng Diyos ang ating mga pamilya, kailangan nating sumunod palagi sa kagustuhan niya. Hilingin natin sa Diyos na tulungan niya ang ating mga pamilya na maging tapat din sa Kanya. Sa maraming beses na kung saan tayo ay nagtago ng sama ng loob sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taguyan mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa na mga kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, kinuha ni David ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong epod at nagsayaw sa harap ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga?
makapangyarihang Diyos, at Hari siya. Sino ang Haring Dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinatawag siya. Noon naman, maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. At may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Pinapatawag kayo." "Sinong aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Ano po ang dahilan para masabi mo, kapamilya mo ang isang tao? Kapag ba kadugo mo na siya? Kapag ba kaapelido mo siya? Kapag ba nakatira siya sa bahay nyo? Mahalaga po ang lahat ng yan. Pero hindi pa rin sapat para masabi mo, kapamilya mo ang isang tao. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Blood and name can make you related. But it is loyalty, love, and trust that make you family. Kaya nga, hindi mo masisisi yung anak mo eh. Bakit mas gusto pa niya nakasama yung mga barkada niya? Kasi minsan, mas marunong pa silang makinig. Habang ikaw naman, palagi kang sermon sa kanya. Hindi mo rin masisisi kapag naghahanap ang mister ng ibang babae. Kasi baka naman napapahiya siya ng kanyang misis habang nasa harap ng ibang tao. Minsan, meron ding iba, mas tinuturing pa nilang pamilya yung aso nila. Di po ba? Bakit? Kasi pinapasaya sila. Buti pa yung aso, kapag nagkasakit, dinadala sa hospital. Buti pa yung aso, pagkasarap-sarap ng pagkain, dog food, pagkamahal-mahal. Pinapagupit pa nga minsan at binibihisan ng mabuti. Pero bakit yung tao na kapamilya, bakit hindi pinapansin? Baka naman palaging nagbibigay ng konsumisyon dito sa tao. Di po ba? Isang masakit na katotohanan. Hindi dahil kaapelido mo, hindi dahil kadugo mo, hindi dahil nakatira kayo sa isang tahanan, ay automatically pamilya na kayo. Minsan, tayo ang pumipili kung sino ang gusto nating kapamilya. Di po ba? At yan ang ating narinig sa nabasa nating ebanghelyo. Dumating daw ang ina at kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa labas sila ng bahay, pinapatawag siya. Gusto siyang makita. At dito, nabigla tayo sa sinabi ni Jesus. Dahil nagtatanong siya, sino ang aking ina? Sinong aking kapatid? Parang ang bigat pakinggan. Di po ba? Parang ang sakit, parang hindi niya kinikilala yung kanyang magulang, yung kanyang ina at mga kapatid. Pero kung pakikinggan natin, uunawain natin kasunod, anong sinabi niya? Ang sino man tumatalima sa kalooban ng Diyos, ay siya ang aking ina at mga kapatid. Mga kapatid, hindi naman po tinanggihan ni Jesus ang kanyang pamilya. Pinalawak lang niya
ang kahulugan ng pamilya. Unawain niyo po, hindi naman kasi lahat ng kadugo ay tunay na kapamilya. Amen? Masakit tanggapin, pero totoo. Kasi meron tayong mga kadugo, pero hindi marunong dumamay. Meron tayong mga kapamilya, hindi marunong umunawa. Meron tayong mga kamag-anak, hindi mapagkakatiwalaan. At minsan, kung sino pa yung pinakamalapit sa iyo na kapamilya at kamag-anak mo, sila pang makakasakit sa iyo. Amen? At meron naman po mga tao, kahit na hindi natin sila kadugo, kahit hindi natin sila kaapelido, pero sila pa yung nananatili, umuunawa sa atin, nagmamahal, at madalas nagdadasal para sa atin. Di ba? Buti pa, yung mga hindi mo kakilala, hindi mo kadugo, kapag nanghiram ka ng pera sa kanila, agad, walang tanong-tanong, pauutangin kanila. Bakit kung sino pa yung mga kapamilya mo, kapag humiram ka sa kanila, bago ka bigyan ng pera, makakarinig ka pa ng mga masasakit na salita. Di po ba? Bakit nga yung mga hindi mo kamag-anak, kapag nalaman nila na may sakit ka, na hospital ka, sila pang unang bibisita sa iyo. Yung mga totoong kamag-anak mo, minsan hinihintay ka pang mamatay para makuha nila yung mana mo. Minsan, yung mga hindi mo kakilala, sila pa yung masaya kapag umaangat ka, kapag nagsasaksid ka sa buhay, nagdidiwang sila, kinocongratulate ka nila. Pero yung mga kamag-anak mo, kapamilya mo, kapag nag-i-improve na yung buhay mo, aba, sila pa yung naiinggit, sila pa yung unang naninira sa'yo. Di po ba? Mga kapatid, masakit na katotohanan yan. Hindi naman lahat ng kadugo natin ay kapamilya natin. At hindi lahat ng kapamilya ay kadugo natin. Ang Diyos, pumili siya ng kapamilya base sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos Ama. Ang ibig sabihin nito, ang nananatili kahit na mahirap, ang tapat kahit na walang kapalit, ang nagmamahal kahit na hindi perpekto, ang nagtitiwala kahit na may sugat. Yan ay ang mga tunay na kapamilya ayon kay Jesus. Ang tunay na kapamilya para sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi lang iisang dugo. Meron silang iisang direksyon. Hindi lang iisang apelido, o hindi merong iisang pananampalataya. Kaya maganda pong itanong ito at pagmunihan. Ako ba'y kadugo lang o tunay na kapamilya? Sa bahay ninyo, may relasyon ba o baka meron ng distansya? May apelido nga kayo. Pero ang tanong, may pagmamahalan ba? At sa simbahan, maganda din tanungin. Nagsisimba nga tayo, pero magpapamilya ba tayo? Yan yung malungkot na kwento Sisimba tayo, meron kang katabi sa upuan, di mo namang kakilala. Di po ba? May pananampalataya tayo. Pero ang tanong, may malasakit ka ba sa kapwa mo? Tandaan, ang pamilya ay hindi minamana. Ito ay pinipili. Hindi mo man pinili ang kadugo mo. Hindi mo man pinili ang kaapelido mo. Pero sana, bandang huli, piliin mo pa ring magmahal. Piliin mo pa ring maging tapat. At piliin mong magtiwala. At doon, nagsisimula ang tunay na pamilya ng Diyos. Mga kapatid, ang dugo maaring magdugtong sa pamagitan ng ugat. Pero ang pag-ibig ay nagdurugtong sa pamagitan ng puso. Ayon po kay Jesus, ang pamilya ay hindi lang nasa loob ng bahay. Ang tunay na pamilya ng Diyos ay nasa loob ng puso ng may kapal. Kaya sana, sa bahay man o sa simbahan, wag lang tayo sanang magkakaapelido. Sana magsumikap din tayo. Bandang huli, tayo'y magkakapuso. Mga kapatid, sa huli, hindi tayo tatanungin ng Diyos pag nakaharap natin siya sa langit, kanino ka kadugo? Sino mga kamag-anak mo? Anong apelido mo? San ka pamilya pinanganak? Ang talagang itatanong ng Diyos,
Bandang huli, sino ang minahal mo? Sino ang pinili mo na paglingkuran at tulungan? Kanino ka nanatili nung may problema, nung may pagsubok, nung hirap na hirap ka? Dahil sa kaharian ng Diyos, hindi po dugo ang sukatan ng pamilya, kung hindi pag-ibig. At marahil ito po ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo sa atin ngayon. Kung gusto mong mapabilang sa kanyang pamilya, wag mo lang sanang tawaging kapatid ang iyong kapwa. Turuan mo sila, umpisahan mo, tularan mo ang Panginoon sa kanyang pag-ibig. Kung gusto mong mapabilang sa kanyang pamilya, wag mo lang sanang tawagin ang iba bilang iyong kapatid, pero tularan mo sanang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pag-ibig. Amen. Tumayo po tayo. Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ay ang ating pamantayan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang mga aral. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamagitan ng aming buhay pananampalataya at pinahayag ng aming mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtasan iyong pagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo, pinangasiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid
na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka
mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa pigi ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming may karangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid, isa po sa mga pinakamalaking kasinungalingan na minsan pinaniniwalaan natin ay tayo'y nagiging magpapamilya, magkakamag-anak dahil tayo'y magkakadugo at magkakaapelido. But that is wrong. Blood and name make you related. But it is love, trust, and loyalty that make us a family. Kahit na kayo'y nakatira sa isang bahay, kung wala naman kayong tiwala sa bawat isa, kung sinasaktan nyo ang bawat isa, kung napakarahas nyo sa bawat isa, hindi talaga kayo magpapamilya. Ang pamilya ay pinipili. You choose your family. Di man natin pinili ang ating mga magulang, di man natin piniling ating mga kapatid, di man natin piniling ating mga kamag-anak, tiyuhin, tiyahin, mga pinsan. Pero, pwede mo pa ring piliin na mahalin sila. Pwede mong piliin na unawain sila. Pwede mong piliin na pagpasensyahan mo sila. Pag pinipili mong maging mabuti sa iyong pamilya, kahit na sinaktan ka nila, kapatid, ikaw ay nagiging kapamilya ng Panginoon dahil sinusundan mo ang kanyang kagustuhan. Anong kagustuhan ng Panginoon?
palaging magmahal. To love unconditionally. Kapag pinipili mo, diyan nararanasan mo ang langit. Kapag hindi mo pinipili at napipilitan ka lang, yan ay karanasan ng impyerno. Di po ba? Mas masaya ka kapag malaya na pinipili mo ang mga tao, ang mga karanasan, mga bagay-bagay sa buhay mo. So choose to love your family. And God will make you part of His family. At kapag ikaw ay kasama na sa pamilya ng Diyos, mas pagpapalain ka niya. At kapag ikaw ay parte na ng pamilya ng Diyos, yan ang pinagpalang buhay. Yan ang masayang buhay. Yan ang buhay na puno ng kapayapaan. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.